Sa pagsilay nila sa kinaroroonan ng talon, tumambad sa kanila sa itaas nito ang isang kubong ikinukubli ng mga baging at damo. Hindi naman yun gaanong kalakihan pero para kay Tadag at kay Tandang Ibok, sapat na ito. Dahil sa medyo may katarikan ng daan papaitaas, minabuti nilang umikot ng talon. Hindi na nila sinubukan pang umakyat dito sa kadahilan ng masyadong madudulas ang mga bato. Makalipas lamang ang ilang minuto nang marating na nila ang tuktok, doon tumambad sa kanila ng malapitan ng kubo. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang napakaalikabok nitong paligid. Yung mga gamit roon, nakabalot pa ng kulay puting tela nang sa gayoy hindi gaanong masira. Maya-maya pa, nang makapagpahingan sila ng bahagya, doon na nila inumpisahan ang paglilinis ng bago nilang tahanan. Lahat ng hindi mapakinabangan sa kubo ay kanilang pinalitan, masigurado lamang naligtas itong tirahan. Sa loob ng 5 araw, nagpatuloy ang kanilang paglilinis. Kapag umaga, abalang-abala si Tadag sa pagpapasa ng mga punong nalikom niya, habang si Tandang Ibok naman na natiling naroon sa kanilang tahanan, naglilinis ng mga gamit at naggagapas ng mga damo. Bagaman nakakapanibago para sa kanya ang manirahan sa tuktok ng talon, sinubukan niyang matutunan ang mga pamamaraan para mapadali ang kanilang mga gawain doon. Ayon kay Tadag, na kahit sumapit man ang El Nino sa kanilang lugar, hindi sila nakakaranas ng sobrang init o hindi naman kaya'y kawala ng tubig. Dagdag pa niya na sa loob ng mahabang panahong pananatili nila, wala siyang ibang naramdaman kundi ang kagalakan na mabuhay sa bawat araw na dumaraan. Para kay Tadag at kay Tandang Ibok, hindi matutumbasan ng anumang bagay ang kanilang naging karanasan sa tuktok. May mga pagkakataon namang nakakaranas sila ng hirap doon pero hindi yun dumarating sa puntong walang-wala na talaga. Madiskarte silang dalawa, hindi nila kailangan ng pera para makakain. Kapag wala silang makuhang ulam, sinasadya nila ang malapit na dalampasigan para mamingwit. May iilan ding mga kababaryo nila ang nagbibigay sa kanila ng konting tulong, kagaya ng bigas at kung ano-ano pang pagkain. Kusa din silang bumababa sa talon sa oras na meron silang mabalita ang kababaryo nila na merong malubhang karamdamang iniinda. Maraming albularyo sa Tibiao, pero bihira lamang sa mga ito ang lehitimo. Isang araw, habang nagtatanim ng gulay itong si Tandang Ibok, meron yung nasipat di kalayuan sa kanilang kubo na isang lalaking nakatayo. Pagtitigan nilang dalawa, agad namang tinawag ng matanda si Tadag para salubungin ang lalaking nakita niya. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, dali-dali naman siyang lumabas ng kubo, bit-bit ang sandok na ginagamit niya sa pagluluto. "Ano ho yan, Tandang Ibok?" bungad na tanong nito sa matanda. Matapos naman yung marinig ng ermitanyo, dali-dali naman itong itinuro ang lalaking naglalakad papalapit sa kanilang kubo. Nang masipat ni Tadag na wala naman yung dalang kahit ano, minabuti niyang hintayin na lamang ito. Sa pagharap nilang dalawa, naramdaman niya sa katawan ng lalaki ang kakaibang presensya ng diwata. Pagsilay niya sa mga karga nito, doon niya napansin na isa din pala itong antingero. "Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Hindi ba mga manggagamot kayo? Iniimbitahan kayo sa baryo para manood ng subukan. Malayo ito sa sentro. Purong mga antingero lang ang dadalo. Subukan niyo lang. Wala namang mawawala." Wika nito kay Tadag. Nang marinig naman niya ang sinabi ng lalaki, agad naman siyang napatingin kay Tandang Ibok upang alamin ang nais nitong mangyari. Pagsilay niya sa ermitanyong nakangisi habang nakatingin sa kausap niya, hindi na siya nagdalawang isip na sumang-ayon sa nais nito. Matapos nilang magkasundo,
Dali-dali namang umalis ang lalaking yon. Nang silang dalawa na lamang ang natira, napangiti na lamang itong si Tandang Ibok habang nagwiwika sa kanya ng, "Naalala ko sa taong yon yung mga kaibigan nating namayapa. Ang pagtataglay ng gabay ng diwata, bibihirang mangyari para sa mga ordinaryong tao. Katulad din natin siya, merong mabuting puso." Matapos naman yung marinig ni Tadag, napangiti lang naman siya habang pilit inaalala ang mga nangyari. Bagaman masalimuot ang kanilang nakaraan, hindi yun dahilan para tuluyan niya itong kalimutan. Matagal nang humilom ang sugat sa puso ni Tadag, kung kaya't kahit ilang beses pa man niya yung isipin, nasisiguro niyang hindi na siya masasaktan. Kinahapunan, matapos ang kanilang gawain, dali-dali naman silang naghanda para tumungo sa subukan ng agimat. Wala silang dinalang kahit na anong karga sa katawan, maliban sa mga mutyang matagal nang nakabaon sa kanilang kalamnan. Iniwasan din nilang magkarga ng malalakas na bakod at puder sa kanilang mga sarili para lamang makibagay. Kahit alam nila Tadag na sila ang pinakamalakas na dadalo roon, minabuti nilang magpakumbaba. Para sa kanila, matagal na nilang itinakwil sa kanilang mga katawan ang anumang uri ng pakikipaglaban. Pumunta sila sa subukan para manood at hindi para makipagtagisan. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga nila ang liwasang paggaganapan ng subukan. Pagdating nila roon, tumambad sa kanila ang mga antingerong nanggaling pa sa iba't ibang baryo. Bawat isa sa mga ito, nagtatangan ng iba't ibang uri ng karga sa katawan. Hindi naman yun gaanong pinansin nila Tandang Ibok sa kadahilan ng normal na para sa mga antingero ang magkarga ng ganoong uri ng mga depensa. Pakiramdam kasi ng mga ito, hubot-hubad sila kapag hindi nila suot-suot ang mga medalyong matagal na panahon na nilang dinidibisyonan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, tuon nila nasilayan ang lalaking nagbigay sa kanila ng paanyaya. Paglapit nito, agad naman sila nitong ginabayan patungo sa upuang nakahanda para sa kanilang pagpunta. Lumipas pa ang ilang oras, nagbigay na ng hudyat ang mga antingero para sa pagsimula ng tagisan. Sinimulan ito ng isang taimtim na panalangin upang maipakita na ginagawa nila ito alinsunod sa nais ng Panginoon. Maya-maya pa, pagsilay nila Tadag sa mga antingerong magpapamalas ng mga lakas nila, napansin nilang mga ordinaryong gamit lamang ang tangan-tangan nito. Sa isip-isip niya, mas malakas pa ng di hamak ang mga karga ng namayapa niyang tauhan noong nabubuhay pa ito. Gayunpaman, binigyan pa rin nila yon ng pagkakataon upang magpamalas ng magandang palabas para sa mga manonood. Habang nakahanay ang mga antingero, nasipat nila Tadag na hindi naman gaanong interesante ang gagawin nito. Magbabasag ng bote sa ulo? Bato nga ang binabasag nila noon Tatapak sa apoy? Sinusunog nga nila noon ang kanilang mga katawan. Magpapataga? Matagal na nilang ginagawa yan. Matapos namang mahulaan ni Tadag ang gagawin ng mga ito, agad naman siyang humingi ng permiso kay Tandang Ibok para makauwi na sila. Mas nanaisin na lamang ni Tadag na magtanim ng gulay buong magdamag kesa magmasid ng palabas na ordinaryo na lamang para sa kanyang mga mata. Nang marinig naman yon ni Tandang Ibok, agad naman yung tumayo alinsunod sa nais niya. Subalit bago sila tuluyang makaalis sa kanilang kinauupuan, napansin nila ang pagtitinginan ng iilang mga antingero di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay nila sa isang matandang tumayo, agad naman nila yung tinitigan habang nananatiling walang imik. At saan kayo pupunta? Parang hindi nyo nauunawaan kung para saan ang subukang ito. Konting respeto mga kaibigan. Magkakapatid tayo sa larangang ito. Wika ng matanda. Nang marinig naman yon ni Tadag,
bigla namang uminit ang kanyang ulo. Para sa kanya, hindi lang sila sinasabihan ng matandang yon, bagkus ay sinisindak sila nito. Sa tono ng pananalita, mukhang meron yung hindi magandang gagawin sa oras na hindi sila sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Dahil dito, agad namang pinigilan ni Tandang Ibok si Tadag nang masipat niya ang paghugot nito ng punyal sa kanyang tagiliran. Ngunit pagbalik niya sa hinugot ni Tadag, huli na ang lahat. Nakita na sila ng mga antingerong nagmamasid sa kanilang kinatatayuan. Bago pa man siya tuluyang makapagsalita, niyaya siya ng matanda ng isang duelo. Lahat ng mga nakarinig sa sinabi nito ay walang pagtututol na parabang sinusuportahan pa nito ang nais nitong mangyari. Matapos naman yung marinig ni Tadag, humingi siya ng basbas kay Tandang Ibok para makipaglaban. Alam niyang matagal na silang nalayo sa digmaan pero alang-alang sa kanilang dignidad, kinakailangan niyang gawin ang bagay na yon. Ikaw ang bahala, Tadag. Nasa sayo ang desisyon. Tandaan mo, nandito lang ako para magbigay ng suporta sayo. Ano man ang sa tingin mong tama, gawin mo. Wika ni Tandang Ibok, pagsipat nito sa pursigidong pagmumukha ni Tadag. Dahil sa sinabi ng ermitanyo, agad naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng matanda. Habang siya ay naglalakad, rinig na rinig niya ang pagtatawanan ng mga antingero sa lugar. Sa kadahilanang wala itong nararamdamang kakaibang presensya sa kanyang katawan. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Tadag dahil sa isip-isip niya, wala siya doong kinakailangang patunayan. Pagharap nilang dalawa, inabisuhan niya ang matanda na humanap ng kasama sa magaganap na duelo. Kunin niya ang pinakamalakas na antingerong naroon upang may palag naman siya kahit papaano. Mariinding inilahad dito ni Tadag na sa oras na mag-umpisa na ang kanilang pagtutuos, wala siya ditong ipapakitang awa. Matapos naman yung marinig ng karamihan, bahagya namang tumahimik ang paligid. Animoy lahat ng antingerong naroon ay natigilan na parabang hindi makapaniwala sa mga sinabi ni Tadag. Sa isang iglap, sumiklab ang pangungutya ng mga ito ukol sa mga bagay na kanyang inilahad. Ayon sa iilan, wala siyang karapatang magsabi ng ganoong bagay, lalo pat wala pa siyang napapatunayan. Dagdag pa ng mga ito, may kalalagyan siya sa oras na matalo siya sa duelo. Nang marinig naman niya ang sinabi ng mga antingero, napangisi lang naman siya habang paisa-isa yung pinagmamasdan. Wala kayong kaide-ideya kung sinong kinukutya ninyo? Ano, umpisahan na natin ang duelo. Ipapakita ko sa mga kaibigan mo na hindi kami ang taong dapat ninyong paglaruan. Wika ni Tadag sa matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong inabisuhan ang lahat ng antingerong naroon sa gitna ng liwasan. Pagharap nila sa bawat isa, nanatiling nakaupo lang naman si Tandang Ibok, mahinahong nagmamasid sa kabila ng mga antingerong halos magwala na sa buong paligid. Lumipas pa ang ilang minuto, nasipat naman niya ang matanda at binatang kasama nito na nagkakarga ng usal sa katawan. Tabak at talibong ang hawak nitong armas, kung kaya't inaasahan niyang maglalapat yun ng sumpa sa talim nito. Maaaring iniisip ng matanda, meron siyang kabal sa katawan, kung kaya't nag-iisip yun ng paraan kung papaano ito mababasag. Maya-maya pa, nang matapos na ang dalawa sa pagdadasal nila, dahan-dahan naman nilang inikutan si Tadag. Tahimik ang mga ito, maiging nakikiramdam sa mga susunod niyang kilos. Pagsilay ng matandang wala naman siyang ibang ginagawa, bigla naman yung sumigaw sa kanya ng, "Bumunot ka! Bumunot ka!" Matapos nitong makapagwika, bigla naman yung sumugod sa kanya, ngunit bago pa man yung tuluyang makalapit, bigla yung tumigil nang marinig nito ang pagsipol ni Tadag. Sa isang iglap,
Bumigat ang kanyang tabak at kasabay nito ang pagbitaw niya rito. Ilang beses niya pa yung sinubukang kunin sa lupa pero sadyang napakabigat ng tabak na yon. Pagsilay naman ni Tadag sa kasama nitong binatilyo, sinabuyan niya lang yon ng konting buhangin na siyang nagdulot ng pagkaparalisa ng buong katawan nito. Mukhang hindi niyo nauunawaan kung ano ang katangian ng isang antingero. Hindi nasusukat sa lakas at galing mo sa pakikipaglaban ng iyong kakayahan. Ang tunay na antingero, tumutulong at marunong umintindi kung yon ay kinakailangan. Mababang tingin nila sa kanilang sarili at hindi sila nagkukumpara sa kahit na sinong makakasalamuha nila. Ang ganitong pagdiriwang, sukatan lamang ng yabang at tiwala sa sariling kakayahan. Wala itong madudulot na maganda para sa inyo at para sa mga makakakita. Wika ni Tadag. At sino ka para magsabi niyan? Kung makapagsalita ka, parang mas malalim ang karanasan mo kumpara sa mga taong nandirito Papaalala ko lang sa'yo, marami na kaming pinaslang na mga aswang at mga engkanto. Sagot naman sa kanya ng matanda. Matapos naman itong marinig ni Tadag, inilahad niya rito kung bakit wala yung kakayahan para muling tanganin ang tabak. Ayon sa kanya, kinalas niya ang lahat ng abilidad ng matandang yon na siyang naging dahilan kung bakit bumigat ang armas nito. Kailan may hindi kayang mahawakan ng kahit na sinong taong walang bakod at puder sa katawan ang isang armas na punong-puno ng mga usal. Dagdag pa niya, wala din yung magagamit na sandata sa kadahilan ng lahat ng mga usal na manggagaling sa bunganga nito ay ipinagsawalang bisa na niya. Dahil sa kanyang sinabi, lahat ng mga antingerong naroon sa subukan ay halos hindi makapaniwala. Ni isa walang nakahula sa ginawa niya. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, mahinahong nagpaalam si Tandang Ibok at si Tadag. Hindi na sila nagsalita nang sa gayoy maging matiwasay ang kanilang pag-uwi. Lumipas pa ang ilang minuto nang makalayo na sila sa liwasan, panay naman ang paghagalpak ng tawa ni Tandang Ibok dahil sa kanyang ginawa. Ayon dito, natutuwa siya. Gawa ng matagal na niyang hindi nasisilayan ang ganoong itsura ni Tadag. Isa yung magandang pangitain, lalo pat matagal ding nalugmok sa pagdurusa at pagsisisi ang wisyo nito. Sa pagbalik nila sa kanilang tahanan, nagdesisyon ang ermitanyo na gawin na siyang disipulo. Habang nag-uusap sila sa sala, kumuha yon ng gitara sabay patugtog sa isang lumang kanta na palagi nitong pinapatugtog noong masaya pa yung nabubuhay kasama ang kanyang anak at asawa. Sa bawat pagkalabit ng matanda sa gitarang yon, unti-unti namang tumutulo ang luha nito. Fast forward tayo. Lumipas pa ang napakaraming taon. Naging masaya ang kanilang pamumuhay sa lugar na yon. Nakilala sila Tadag doon bilang manininda ng mga gulay at mga sariwang isda na kalimitang nakukuha nila sa sapa. Sa pagtungtong ni Tandang Ibok ng 99 na taong gulang, tuluyan na din itong binawian ng buhay. Payapa yung nawala sa mundong ito na siya namang ikinatuwa ni Tadag kahit papaano. Mahirap mang mapag-isa, wala na siyang pagpipilian sapagkat yun naman ang ginusto niya. Magmula noong nawala ang kanyang maestro, hindi na siya nagpasyang bumaba ng talon. Pinili niyang doon manirahan sa lugar na yon para mapangalagaan ang mga naiwang alaala ng pangkat nila. Sa patuloy niyang pagtitinda sa baryo, nakilala niya ang isang lalaking mangingisda. Tuwing nauubos na noon ang kanyang paninda, inaabutan siya nito ng isda na siya namang inuulam niya kapag hapon. Napakasalimuot ng pagtanda ni Tadag. Sa kadahilan ng lahat ng ari-arian at yaman niya, hindi na niya napakinabangan. Bagaman may umabot sa kanilang balita, ukol sa nakaligtas niyang tauhan na naghahanap sa kanya, mariin niya yung tinutulan. Sa tulong ng kanyang kaibigan,
nagawa niyang maitago ang kanyang sarili sa paghahanap nito. Habang patuloy na tumatanda si Tadag, wala na siyang ibang ginawa kundi ang magpatugtog ng gitara tuwing hapon. Sa bawat kataga ng kanyang kantang ginawa, nananalaytay ang mga memorya at alaala ng kanilang grupo. Ang mga masasayang nakaraan at ang pagkakapatid na kanilang nabuo sa pamamagitan ng paglalakbay lamang. Paminsan-minsan nadadatnan siya ng kanyang kaibigan na nililinisan ang mga kalasag na nakasabit sa dingding ng kanyang maliit na kubo. Sa pagtungtong ni Tadag sa edad na 80, unti-unti nang naglaho ang kanyang paningin. Kapag tumutungo siya sa baryo, nakayapak lang siya, gawa ng mas nararamdaman niya ang lugar na dinaraanan niya. Hindi na din siya noon nakakapagtrabaho sa kadahilan ng masyado nang mahihina ang kanyang mga buto. Ang tanging bumubuhay sa kanya ay ang sustento ng kaibigan niyang mangingisda. Kahit matanda na ang kaibigan niyang yon, nagagawa pa rin siya nitong matulungan. Nakilala din siya ng mga anak nito na siyang nakatuklas ng kwento at paraan kung papaano maipadala ang kwento kay Pinuno. Alam niyo ba, buong buhay ni Tadag ay binalot ng hirap at kalungkutan, subalit nagawa niya pa rin yung mapangibabawan. Minsan, hindi siya nakitaan ng anumang panghihina ng kanyang kaibigan sa kabila ng kanyang pag-iisa sa buhay. Tuwing nakakaramdam siya ng lumbay, bumibisita siya sa puntod ni Tandang Ibok para makipag-usap. Magmula din noong nawala ang ermitanyong yon, tinawag na ni Tadag ang kanyang sarili sa pangalang Kuro. Ayaw na niyang ibalik ang kanyang orihinal na pangalan sa kadahilan ng mas nais niyang tawagin sa pangalan ng anak ng kanyang yumaong kaibigan. Tuwing tinatawag nga siya ng mga kakilala niya sa pangalang Tadag, hindi niya pinapansin ang mga ito sa loob ng 1 linggo. Dahil sa ganun niyang pag-uugali, kung kaya't hindi naglaon, natutunan na ng mga taong sumunod sa kanyang kagustuhan. Marami ang nakakilala kay Tadag sa kanilang lugar. Hindi man mga mayayaman pero mga tao namang busilak ang kalooban. Karamihan sa mga ito, mga katutubo at pawang naninirahan sa baryo. Madalas kasing dumaan ang mga taong yun sa kanilang lugar para magpahinga. Sa ilang taon nilang pagkakakilala, napag-alaman ng mga katutubo na isa palang dalubhasang albularyo itong si Kuro. Alam niyo ba, na sa kabila ng katandaan niya, meron pa ring mga taong pinag-iinteresan siya. Minsan kapag tumutungo siya sa baryo, merong mga taong nanloloko sa kanya. Hinahayaan lang naman niya ito, gawa ng para sa kanya, wala nang halaga ang salapi. Ang nais niya lang, makakain ng sapat sa bawat araw na dumaraan. Sa pagdating ng panahong halos hindi na siya makatayo, naging kaagapay niya ang pamilya ng kanyang kaibigan. Yon ang naging kasama niya sa hirap man at ginhawa na siya namang labis niyang ipinagpasalamat. Habang patagal ng patagal ang ganoon niyang sitwasyon, doon niya naunawaan ang kabutihang naidulot ng kanilang misyon. Lumipas pa ang ilang taon, nagpasya ang kanyang kaibigan na ilipat na siya sa tahanan nito. Noong una hindi pa pumapayag si Tadag pero nang ilahad ng kaibigan niya na dadalhin nito ang lahat ng kanyang gamit, hindi kalaunay pumayag na din siya. May mangilan-ngilan man silang iniwan sa tahanan nito, ngunit nasisiguro nilang hindi na yon mapapakinabangan. Pasensya na kayo, alang-alang sa pabor na nais mangyari ni Tadag, kapalit sa kwentong ito, minabuti kong wag nang ipakita ang kanyang pagmumuka. Hanggang ngayon buhay pa naman siya, subalit iilan lamang ang nakakakilala sa kanya. Bukod sa hindi na siya nakakalabas, pinapakain na lang din siya ng kanyang mga itinuring na apo. Mabait itong si Tadag, salungat sa pag-uugali ng iilang matanda. Hindi mo rin siya makikitaan ng kaartehan. Kaya niya pa rin maligo ng nag-iisa, basta ba'y alalayan siya patungo sa banyo.
nakakaya din niyang tumulong sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kaayusan sa kanyang silid. At nga pala, hanggang dito na lang ang kwento ni Tadag. Sana'y nagustuhan niyo ang bawat pahina ng kanyang buhay. Kasabay niyo rin siyang nakikinig sa kwentong ito. Masasabi kong siya ay natutuwa sapagkat naisalaysay ang kanyang buhay at sana'y meron kayong napulot na aral sa kanyang istorya. Bibihira na lamang ang mga kwentong ganito. Masasabi kong unti-unti na itong nawawala dahil sa pag-unlad ng mundo. Pero huwag niyo sanang kakalimutan na merong pa ring mga nilalang na nagpapakita sa mga taong nakakaunawa lamang. At diyan nagtatapos ang taong binansagan sa buong Kabisayaan na mandirigma ng mga Bisaya.